Hi mga kakulot, ano na nga ba ang resulta ng pananakot ni VP Sara kay Senator Amy na itatapon ng kanyang ama sa West Philippine Sea? Eto, panoorin natin ang reaction video ko mismo. Tara. Thought there was still some friendship there. But then apparently VP Sara had threatened to exhume their Threaten talaga. Tinako talaga. Namahin ba yung tatay? father's remains. Ewan ko na lang kay Senator Amy ha. Ewan ko na lang kay Senator Amy. Ewan ko na lang kay Senator Amy kung naisip na niya, ay, wag na ako makikipag dito kay Sara Duterte. Medyo ibang pag-iisip nito. Sana ganun ang naisip ni Senator Amy ha. Hindi dikit ang dikit pa rin siya doon. Binastos niya yung tatay mo, didikit-dikit ka pa. Ay, iba ka na rin kung ganun na mangyayari. And throw it out to the West Philippine Sea, which as some people are pointing out, parang one of the first few mentions of the West Philippine Sea she's ever made. Right. Threat pa siya, right? So it's a bit extreme. So extreme talaga. Tama ka dyan, te. How are you reading the relationship between the two ladies now? Regina, talagang laglagan na ito, no? Talagang laglagan na to. This is war. Yung ginawa ni VP Sara kahapon, ang sinasabing nag-announce na siya ng away sa mga Marcos. Laglagan na. Pero very difficult yung position ni Amy. Dahil umalis siya sa administration slate. Apparently, para dumikit sa mga Duterte. At ito yung nakuha niya for leaving the administration slate. Sabihin ko sana poetic pero that could be too harsh, no? Pero nasan siya ngayon? Saan siya pupulutin ngayon, no? Ganyan yung attitude ng kanyang BFF. Talagang, but Ronald, this is not the first time, right? Remember si Baste also a few months ago implied na essentially Karen si Amy, like anong pinagsasabi? Like, you know, this is not the first time that Duterte has been shading her. Pero si Basti kasi at si Amy, hindi naman talaga sila close. No, they were never close. Si Sara at si Amy kasama. Sinabi naman talaga ni Sara, ang kaibigan talaga niya is si Amy Marcos, hindi daw si PBBM. Ayan talaga on the record na yan. So, kung hindi niya close sila Baste, alam naman natin yan. Pero ang close talaga si Sara. Tama pa nagbabike yan, di ba? Mas close sila kaysa dun sa mga kapatid. No? Kaya, hindi ko alam saan pupulutin ngayon si Amy sa ganitong klaseng kalagayan. Yeah, but I think answering the question, if you look at it, si Amy Marcos has positioned herself kind of as the matriarch of the family, right? Of course, Imelda Marcos perhaps is perhaps not in an optimal position to speak. So remember, right after nanalo si BBM, it was Amy who was positioning herself na, move on na tayo, this is our chance. So with Sara saying this thing against the Marcos Sr., you rather expect Amy to say something as a defender of the entire class. Yan. Yun dapat kung ako, explanation lang. Kung ikaw ba naman, sabihan yung tatay mo ng ganon, syempre ang pinakatamang reaksyon is i-defend mo yung tatay mo na mayapa na. Pero kung hindi ganon ang ginawa ni Amy, nakakahiya si Senator Amy. Pero hopefully dapat dinepend niya talagang tatay niya sa sinabi ni Inday Sara. Pambabastos yun Otherwise, it just cancel out all her posturing. Exactly, all her posturing. Yun nga So I think Amy must be in a very tough spot. I think she has one of the most unenviable positions in Philippine politics right now as she heads into a very tricky and difficult elections. I mean, this could be an election whereby lots of big names could lose. And who knows, maybe even the Marcos could lose in the 2025 elections. So, last week we did have Amy Marcos. At sabi na, tinanong namin kung kailan yan last. Naalala nyo nung last Halloween? Nakasuot siya ng Wednesday attire. Naalala ko yung Coachella outfit. Pero last week we had Amy Marcos. We asked her kung okay pa ba sila ni VP Sara and when was the last time they spoke. And she just said, okay naman kami and we just spoke recently. Though hindi ko kasi alam kailan nagyari yung group chat, yung West Philippine Sea and digging up the body of Marcos Sr. So far, as of last... Pero Sean, kahit mas later siya nangyari or earlier, the very fact na sinabi niya kahapon, puts Amy in a spot. Nalagay talaga sa alanganin si Senator Amy. Decision naman kasi ni Senator Amy walang piliin
Oh, ito ang problema niya ngayon. Ito ang dilema niya ngayon. Paano siya ngayon? Oh. Kahapon niya sinabi. Exactly. So, lalong mapapasama si Amy kung Yes. hindi siya sumagot kung yan ay nangyari a month ago or 2 months ago, no? Lalong malalagay sa spot si Amy. Yan, tama. Dapat meron, ano nito, meron interview kay Senator Amy patungkol dito sa issue na to. Meron na ba? Mga ate dyan, mga kuya, meron na bang, mga kakulot natin dyan, meron na bang nilabas na sagot si Senator Amy? Parang hindi ko pa kasi namabalitaan eh. Oo. Dali. Tuloy muna natin to. Amy. Kaya, medyo whether yan ay sinabi last week or last month, no? Hindi, sabi nga ni Richard, hindi Nako, enviable. dapat pagpatagalin yan. Do you think she's gonna reply? Or should she? Well, sana. Kung hindi, mababaon siya ng husto rito. Correct. Dapat talaga may sagot dito. Etong issue na to kahit sabi lang to ni Inday Sara, malaking deal ito kasi binastos si Ferdinand Marcos Sr. Binastos po ang dating Pangulo. Ikaw ba naman uhukayin? Ulitin ko uhukayin ang tatay mo at ilalagay sa West Philippine Sea. Hindi pa ba yung pamabastos? Hindi pa ba yung pananakot? Pag hindi daw tinigilan si Sara Duterte? Sana naman talaga dinepend mo. Kasi kung ang sasagot mo na hindi siya kung ang isasagot ni Senator Amy is hindi na lang siya kumibo, ay wala. Ekes ka dito. Pag wala ka talagang ginawa anong sinabi ito ni BP Sara, may ekes ka talaga. As in, I swear. No? Baka si Manny Villar, Wala pa ba? Dapat meron na. Yung kanyang warning kay Sara. What was Grabe that yun. for? Lalo na nasa administration slate yung kanyang anak, yung kanyang paboritong anak. No? So, maraming nalaglag dito si Sara eh. Marami siya nilaglag dito sa pala ito. Hindi ko alam kung may iwan pa siyang kaibigan. Ito Sana yung meron. politics is the game of negation, of subtraction. Medyo they're reversing the wisdom of politics in the Philippines. Richard, Ronald, I want to talk about this tweet. Richard, your tweet. Another topic which is over in the Senate. Sabi mo, Risa Ontiveros checkmates the whole team of Bato and Bongo by pushing for a whole of Senate investigation on EJ case under the Duterte administration. What is going to happen now that it is it confirmed that it will be a Senate as a whole hearing? They're in recess. May rules kasi, Gretchen eh. May rules sa Senate eh. Na during the break, no? Hindi ka pwedeng magmoto proprio na magkaroon ng investigation. Kailangan hintayin mo matapos yung break at yung buong Senado ay tanungin mo tungkol doon sa investigation na yan. So merong technical aspect na hindi uubra yung ginawa ni Bongo or yung planong gawin ni Bato. Pero yung mas mahalaga dyan ay hindi naman technical eh. Yung mas mahalaga dyan ay delikadesa. Delikadesa na wala si Bato at si Bongo. Kasi gusto ni Bato at ni Bongo linisin ang pangalan nila kasi nga mag-e-election na. Pag hindi nalinis ni Bato at Bongo ang pangalan nila, mataas ang chance na matalo na sila sa election 2025. Kaya ang kating-kate si Bato at si Bongo nalinisin ang mga issues patungkol sa EJK. Yon. Medyo iimbestigahan mo yung sarili mo. Medyo nakakahiya naman yun. No? Come on, Ronald. Delicadeza is not necessarily the strongest suit of some of our friends there. Yes, i-emphasize ko lang. Gusto ko lang ma-emphasize sa Big R. No? Gusto ko lang ma-emphasize yung delicadeza aspect. As a concept. Just be wrong. The question was to me, but I don't mind you answering it because I was about to disown that tweet. I'm sorry. Because siya sinong nag-tweet yan. No? Hindi talaga totoo. Tungkol naman talaga dun sa Senate hearing na gagawin nila Bato. Tapos sila ang mag-handle nun. Sila yung mga tinuturo ng mga biktima o mga resource person na pakana. Tapos sila ang mag-iimbestiga. Tapos ipapatawag pa nila si Digong. Ano
nangyayari sa politics? Ano nangyayari sa mga senador natin? Ha? Kung si Bato at si Bongo lang naman yan, wag nyo na ituloy. Yan ang sinasabi ko, walang kwenta ang mangyayari dyan. Ito, punta tayo kay Senator Amy. Ito yung patungkol sa EJK. Senator Bato at pinopose nga, nandun ako nung DSWD, di ba? Nandun kayo sa labas, pagkatapos. Narinig ko na nag-propose nga na magkaroon ng Senate investigation. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo. Yan. Yun naman talaga mga self-serving talaga. Ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayo na sakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that yan naman talaga ang ending nito. Hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise untruthful. So kasi ang dapat natin balikan, ano talaga ang pakay ng legislative investigation? Dapat in aid of legislation. Hinahanap ko kung ano ang batas na papaltan, babaguhin, dadagdag para Never ask again. Log in now. Adds pa more. 777-888 and sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So, there's very valuable testimony there. Ang akin lang ganito, kasi ang dapat natin balikan, ano talaga ang pakay ng legislative investigation. Dapat in aid of legislation. Patuloy na isinusulong sa Senado ang pagsasagawa ng sarili nitong investigasyon sa War on Drugs campaign ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos lumabas. Wala naman pala, hanggang doon lang naman pala. So wala, ayun nga, si Amy Marcos, mukhang ayaw. Ayaw na Senator Amy Marcos na may mangyari na Senate hearing. Bakit kaya, di ba? Ito naman si Bato, talagang sira ulo. Gusto i-push. Gusto i-push ni Bato ang Senate hearing nila patungkol sa mga issues na dapat sila